Sa gayon, ang resulta ng halalan sa Hungary ay lubos na ikinagulat ng lahat ng panig, maging ng mga sumusuporta o tumututol kay Orban. Ang partido ni Viktor Orban na Fidesz na nasa kapangyarihan sa loob ng 16 na taon ay nagtamo ng matinding pagkatalo sa parlamentaryong halalan sa Hungary. Batay sa resulta ng halos lahat ng bilang ng boto, ang right-centristang partido na TISA sa pangunguna ni Peter Magyar ay nakakamit ng konstitusyonal na mayorya. 138 pwesto mula sa 100 na pwesto sa lokal na parlamento. At dito, marami sa Brussels at Kyiv ang napabuntong hininga ng may ginhawa dahil umaasa sila na si Peter Magyar ay magiging lubos na maka-Europa at maka-Ukraine. Dahil si Orban ay hayagang isang maka-Russia na politiko, samantalang ang lider ng oposisyon na si Magyar ay tila isang maka-Europa na lider. Ngunit lumalabas na masyado pang maaga para magmadali sa mga konklusyon. Ngayon, biglang inihayag ni Peter Magyar ang kahandaang makipagnegosasyon ng direkta sa mga Ruso ukol sa supply ng enerhiya, gaya ng ginawa ni Viktor Orban. Kaagad tinanggap ng Kremlin ang pahayag at sinabing handa silang makipagdialogo. At sa totoo lang, sinabi ni Peter Magyar na hindi siya maka-Ukraine, kundi isang politikong maka-Hungary. Kaya dapat ding isaalang-alang ito. Nag-alala ang marami dahil hindi naging bukas si Magyar sa kanyang posisyon tungkol sa European Union at Ukraine. Kaya tara, sabay nating suriin ang sitwasyong ito at isa-isahin kung sino ba talaga si Peter Magyar at ano ang dapat asahan mula sa kanya. Ako si Alexei Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Pinatalsik ng mga botanteng Hungarian si punong ministro Viktor Orban. Matapos ang 16 na taon sa kapangyarihan, napatalsik si Orban na naging malaking dagok sa isa sa pinakamatatag na populistang lider ng kanluraning mundo. Ang pampulitikang pagyanig sa Hungary kung saan ipinadala si Vice Presidente ng Estados Unidos na si J.D. Vance para suportahan si Orban sa mga huling araw ng halalan ay magkakaroon ng epekto hindi lang sa Budapest kundi pati sa labas ng bansa. Si Peter Magyar, 45 anyos, ay dating malapit sa Fidesz. Si Peter Magyar, na 2 taon na humiwalay kay Viktor Orban at ginawang makinaryang pampolitika ang partidong TISA, ay nagdeklara ng tagumpay noong Linggo ng gabi. Batay sa paunang resulta na nagpapakita ng malinaw na tagumpay, binati ni Orban ang mga oposisyonista sa Hungary at nangakong magpapatuloy sa paglilingkod sa Hungary kahit pa sa kabila ng masakit na pagkatalo. At ngayon, matapos mabilang ang 79% ng mga boto nakuha ng partidong TISA, ang 138 sa 100 at 79. Sa parlamento, ito ay bumubuo ng napakalaking mayorya na 2/3 ng mga boto. Ang partido ni Orban na Fidesz ay may 55 na boto. At ang ibig sabihin nito, ang partido ng TISA ay may karapatang mag-isa hindi lang gumawa ng mga batas, kundi pati maglagay ng mga pagbabago sa konstitusyon ng bansa para tuluyang tapusin ang pamana ni Viktor Orban. Sa ganitong sitwasyon, si Peter Magyar ay automatikong nagiging punong ministro ng Hungary. Walang pagtatalo rito at mabilis ang pagkilala. Ang pagkatalo ni Viktor Orban ay tinanggap na may pagsang-ayon sa Europa na ikinagulat ng mga tagamasid na natatakot na baka subukan ni Viktor Orban na questionin ang resulta sa tulong ng Russia. Pero dito, mabilis siyang sumuko. Dito, ang leader ng oposisyon na si Peter Magyar ang gumulat sa lahat. Inihayad ng Kremlin na bukas sila sa pragmatikong ugnayan sa Hungary dahil makikinabang ang parehong bansa ayon sa kanilang tagapagsalita. At susunod sa mga halalan sa parlamento sa Hungary. At narito ang CP mula kay Peskov. Nakapili na ang mga Hungarian at iginagalang namin ito. Umaasa kaming magpapatuloy ang aming pragmatikong ugnayan sa bagong pamunuan. At ito ay sa kabila ng naunang pahayag ng espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Russian Federation na si Kirill Dmitriev na nagsabing ang resulta ng halalan sa Hungary ay magpapabilis sa pagbagsak ng European Union. Ngunit ayon sa opisyal na pahayag ng Kremlin sa pamamagitan ni Peskov, naniniwala sila na kailangan munang makita ng Moscow kung ano ang magiging mga hakbang ng bagong pamunuan ng Hungary. CP mula kay Peskov. Gusto namin ng maayos na relasyon sa Hungary, gaya ng sa ibang bansa sa Europa. Alam namin na pagdating sa mga bansang Europeo, sa ngayon, sa kasamaang palad, hindi pa natin masasabi na may pagtutumbasan. Pero bukas ang Russia sa pag-uusap.
Mukhang malinaw na ang lahat pagdating kay Magyar. Hindi siya makikipagdialogo sa mga Ruso dahil binuo niya ang kampanyang pro-Europeo para sa eleksyon. Pero ang leader ng partidong TISA na si Peter Magyar ay biglang naghayag ngayon na ang kanyang gobyerno ay makikipag-usap sa Russian Federation. Ikinagulat ng marami ang pahayag na ito dahil ibang inaasahan nila kay Magyar. Maraming media, gaya ng dati, pinansin lang ang bahagi ng pahayag tungkol sa pakikipag-usap sa Russian Federation at di ipinakita ang buong konteksto. Ibinibigay ko sa inyo ang buong pahayag ni Magyar para maintindihan ninyo ang sinabi niya. Heto ang sipe. Siyempre, kahit magbago ang mga pangyayari at magkaroon ng negosasyon sa presidente ng Russia, hindi naman magbabago ang geographical na lokasyon ng Russia o ng Hungary. Mananatili pa rin ang ating pagdepende sa enerhiya sa ilang panahon. Kailangan nating palakasin ang diversifikasyon, ngunit hindi ito agad magagawa. Kung kailangan, makikipag-usap tayo, pero hindi tayo magiging magkaibigan. Ganito rin sa Hungary. Ayaw ng pro-Ukrainian na gobyerno, lahat gusto pro-Hungarian. Na siyang tututok sa mga totoong problema ng mamamayang Hungarian. Kung susurin mula sa pananaw ng mga Hungarian, walang masama sa pahayag na ito. Gayunpaman, ang iba pang mga pahayag ni Magyar ay medyo malabo. Dapat tandaan na dati, hindi itinanggi ni Peter Magyar ang agresyon ng Russia at hindi siya sumang-ayon sa retorika ni Viktor Orban tungkol sa di-umano'y digmaan ng iba. Noong 2024, hindi nang tagal matapos ang pag-atake ng mga misel ng Russia sa ospital ng mga bata na Okhmatjit sa Kyiv, binisita niya ang kabisera ng Ukraine. Dala niya ang tulong na makatao na inipon ng partido niya at sinabi, ang Russia ay agresor at may karapatan ang Ukraine na ipagtanggol ang teritoryo nila. Gayunpaman, ang mga pahayag ni Magyar ay hindi kailanman naging 100% pabor sa Ukraine. Halimbawa, tumutol siya sa mabilisang pagsali ng Ukraine sa European Union, tutol sa pagpapadala ng armas sa Kiev, at nais niyang dali ng isyu ng pagsali ng Ukraine sa European Union sa referendum sa Hungary. Gayun din, bumoto ang partido ng TISA sa European Parliament laban sa 70 bilyong euro na pautang ng EU sa Ukraine, kahit hindi obligadong mag-ambag ang Hungary. Kaya mahihirapan ang diplomasya rito. Tandaan din ang pagtatalo ni Zelensky at Orban noong Marso. At noon, kakaunti lang ang nakapansin. Pero si Peter Magyar ay nanawagan noon sa pamunuan ng EU at sinabi niya, itigil muna ang lahat ng ugnayan sa Ukraine. Kahit man lang hanggang sa linawin ni Pangulong Zelensky ang kanyang mga sinabi at humingi ng paumanhin sa Hungary para sa kanyang pahayag. Sa usapin ng relasyon sa Russia, naging maingat din si Magyar. Tinawag niyang mahinang punto ni Orban ang ugnayan kay Moscow at inakusahan ng gobyerno ng hayagang pagtataksil. Pinuna ni Magyar ang gobyerno ni Orban dahil sa hindi kakayanang pag-iba-ibahin ng pinagkukunan ng enerhiya. Ayon sa kanya, hindi ibig sabihin nito na dapat tigilan ang paggamit ng langis mula Russia. Ibig sabihin nito, ang mga yaman ng European Union ay dapat gamitin ng masinop. Mas mainam munang maghintay at obserbahan ang sitwasyon. Ngayong araw, sinabi ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine na si Andrei Sybiga na bukas ang Kyiv sa dialogo. Nagpadala rin siya ng senyales sa bagong pamahalaan ng Hungary ukol sa pagtatatag ng kontak lalo na sa antas ng mga lider. Sa Ukraine, umasa sila sa pagpapalabas ng pautang na 70 bilyon mula sa EU. Pagtulong sa integrasyon ng Ukraine sa Europa at iba pang kooperasyon, partikular na tungkol sa mga pambansang minorya at infrastruktura sa hangganan. Tungkol sa Druzhba Oil Pipeline, wala pa nababanggit sa Kiev pero tiyak na pag-uusapan din ito. Kaya tingnan natin kung paano maitatatag ang mga unang diplomatikong ugnayan sa bagong pamahalaan ng Hungary. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Mga kaibigan, kung tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang episode na ito, pwede ninyong suportahan ang proyekto. Pwede kayong mag-donate, mag-sponsor sa YouTube sa pamamagitan ng sponsor button sa ilalim ng video o mag-subscribe gamit ang bayad na subscription. Sa madaling salita, maraming paraan sa description ng video para suportahan ang YouTube channel na ito. Pumili lang kayo ng alinman na pinaka-komportable para sa inyo at lubos ako magpapasalamat sa anumang suporta ninyo. O kaya naman ay iscan ang QR code na nasa inyong mga screen, isa rin itong madaling paraan. Mag-subscribe kayo sa Telegram channel na PG News at syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.